Hello mga Mima! For today's video ay magluluto nga ni po ako ng sinugno. Ginataang hilaw na saging, tapos lalagyan ng asin o kaya naman ay asukal. Paborito ko nga ni ho palare lalo na kung umuulan. Tapos papartneran mo ng kape, abay kainam. Makwento ko laang ho, naalala ko nung kami ay nasa bundok pang nakatira. Sa tuwing ho nga aming lugar ay hinahagupit ng bagyo. Kami ho'y hindi nagugutom sa loob ng aming bahay kahit ho kami hindi nakakalabas. Waho ng napakalakas ho ng ulan pati ho ng hangin. Ay di nakapirmi lang ho kami sa aming bahay. Hindi ho kami nagugutom, gawa ng ho laging may nakahandang saging si daddy noon. Akin ho iyong babalatan at saka gagayatin bago gagataan ko ho iyon. Tapos ho ang akin pala sa laang ho noon ay asin. Masarap pa rin naman ho kahit asin ho ang inyong inilagay. Gawa ho ng manamis-namis na rin naman yung gata ng niyog. Tapos ho, masarap na rin ho iyong i-partner sa kanin. Kami ho'y walang maulam noon kapag tag-ulan kaya naulam na rin ho namin iyan. Tapos may nakahanda rin ho kaming binanging tuyo. Abay, kain naman. Kahit ho naabot na ho ng 2 o 3 araw ho ang bagyo sa amin. Kami ho'y hindi man nagugutom. Tapos ho, pagkatapos ng bagyo, ay kami pa rin ho magkakapatid ay tuwan-tuwa gawa ng ang dami mga natumbang saging. Hindi yun ho aming kinukuha. Gawa ho ng mahihinog laang ho iyon do sa pagkakatumbag at ang may-ari ho ay hindi naman makatawid sa ilog gawa ho ng nabaha. Ay di kami ho magkakapatid ang tiba-tiba. Sorry na nga ni ho, ako na ho'y nakapagtalop na ng niyog at ako ho may nakitang tubo ay katamiso pagka ganyan palang kaliit. Mas gusto ko ho iyang maliit kaysa dun sa malaki. Ari na nga ho, ako'y nagsimula na ho magkayod ng niyog. Ako'y natatawa nga ni ho, abat kabilis ko't pala diyang magkayod. Minislahan ko na nga ni ho pala ng sabon ng aking kawalit nang hindi ako mahirapan maglinis. Fast forward nga ni ho, ako'y tapos na magkayod. Nilamas-lamas ko muna ho iyan at saka ko ho nilagyan ng mainit na tubig. Bagong kulungan ho pala yung tubig na nilagay ko diyan kaya hindi ko ho kinakaya yung init. Yung iba ho hindi gumagamit ng mainit na tubig. Sabi ho nung matatanda sa amin, mas maganda daw hong gamitin yung mainit na tubig para mas lalong lumabas yung katas ng niyog. Tapos iwas pasma na rin daw gawa ng ngalay sa pagkakayod ng niyog ang iyong kamay. Are nga ho, takin ng sasalain. Tapos akin ho uli aring pipigain para sa pangalawang gata. Nilagyan ko ho uli iyan ng mainit na tubig. Tapos ho nilagyan ko ho ng kaunting malamig gawa lang hindi ko ho kinakaya yung init. Hinalo-halo ko nga ni ho pala yan gamit ang kutsara para medyo lumamig-lamig ng kaunti. O ayan ho, sinala ko na. At ari sinalang ko na nga ho ang aking kawali. Nilagay ko na rin ho yung sag. Nilagyan ko na rin ho ng asin. Tapos ho isinunod ko na yung pangalawang gata. Hinalo-halo ko lang ho ng kaunti. Tapos dahil nga ni ho wala akong pantakip sa kawali, di kumuha na lang ho ako ng dahon. Tapos tinakpan ko niyang maliit kong planggana. Tapos dinaganan ko ho ng bato. Yan ho ay alaga ko ng halo gawa ho ng kahirap ng walang takip at hindi ho nagpapantay ang luto ng saging. Tapos isinunod ko na ho diyan yung asukal tsaka ho yung kakanggata. Apakuluin ko lang ho iyan. Tapos ho paiga-igahin ko ho iyong gata. Laga ko ho iyan sa halo gawa ho ng nagatutong yung ilalim. Tsaka para magpantay yung luto ng saging. Sa puntong iyan medyo iga-iga na ho yung gata. Kaya ho yan akin na hong hahanguin na. Medyo hindi nga ho maganda ang kinalabasan gawa ho ng matitigas pa ho yung iba. Gawa ng wala ho akong takip Pero sa lasa naman ho, masarap ho ang lasa niyan. So, arin na nga ni ho ang aking sinugno. Salamat ho sa panonood. God bless!